Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kaniyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurian niyang Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges na ang ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Maliwanag pong narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito kung paano tinipon ni Jesus Nazareno ang 12 alagad at binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu, magpagaling ng mga may karamdaman at humirang ng 12 na tinawag niyang apostol. Kinalaunan, nakilala natin ito bilang 12 apostol ni Jesus Nazareno. Mga kapatid, kung inyong mapapansin, simple lamang ang pinagmulan ng mga apostol. Noong kapanahunan nila, ang mga apostol na ito, hindi naman mga sikat. Wala silang dugo ng pagiging hari. Hindi rin sila mayayaman sa lipunan. Masasabi nating napaka-ordinaryong tao lamang nilang lahat. Sila ay mga simpleng mamamayang naghahanap buhay. Ang karaniwan nga sa kanila, pangingisda pa ang hanap buhay.
Pero bagamat simple ang pinagmulan, pinili at tinawag sila ni Jesus Nazareno. Kinaawaan at kinahabagan sa kanilang kasalanan. Nagbalik loob sila sa Diyos at pinili nilang ialay ang kanilang buhay sa ngalan ng paglilingkod. Kaya hindi rin naging madali ang kanilang mga buhay dahil pagkatapos ng kamatayan ni Jesus, naranasan din nilang magpunta at magmisyon sa iba't ibang lugar at bansa ng daigdig. Naranasan nilang mapagtabuyan, naranasan nilang kutyain ng tao, at marami sa kanila hindi tinanggap sa kanilang pinuntahan. Kaya marami sa kanila namatay bilang mga martir. Ibinuwis nila ang kanilang buhay dahil sa pag-ibig, pananampalataya at misyong ipinagpatuloy nila na sinimulan ni Jesus Nazareno. Ano po ang matututunan natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito? 2 punto. Una, pagsunod. Kaya po tayo nandirito sa mga oras na ito, tayo'y inanyayahan ng Diyos at tayong lahat sumunod sa Kanyang tawag upang magpuri at magpasalamat sa Diyos. Ibig sabihin, tayong lahat na naririto ngayon, pinili ng Diyos dahil mahal niya tayo. At ang pagpunta natin dito ay pagsunod mismo sa kalooban ng Diyos. Ang debosyon, isang paraan ng pagtugon. Uulitin ko po mga kapatid, ang debosyon natin kay Jesus Nazareno ay isang mabisang paraan ng pagsunod sa tawag ng Diyos. Dahil lahat tayo ay tinawag at inanyayahan ng Diyos, ngunit hindi lahat tumugon at sumunod. Kaya mapapalad tayong lahat dahil tayo ay tumugon sa mapagmahal na paanyaya ng Diyos. At alam natin ang ibig sabihin ng mapalad. Ibig sabihin nito, pinagpala. Nagbubuhos ang Diyos ng mga biyayang siksik, liglig at umaapaw. At alam nating lahat na walang taong tumugon ang pinabayaan ng Diyos. Kaya tayong lahat na tumutugon at sumusunod sa kalooban ng Diyos, makatitiyak tayo na tayong lahat hindi niya pababayaan. Kaya maaari bang itaas ang kamay at pumalakpak ng malakas? Sa Panginoon nating Siya ang naghirang sa atin at sumusunod tayo sa Kanyang direksyon at kalooban. Ikalawang punto, pagmimisyon. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung ano ang tunay mong misyon sa buhay na ito? Tayong lahat, hindi lang basta tinawag, hindi lang tayo basta tumugon, binigyan tayo ng kapangyarihan ni Jesus Nazareno na magmisyon upang ipamalita sa buong mundo ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos.
Kaya't huwag mong pagdudahan ang iyong sarili. Anumang katayuan, anumang estado mo sa buhay na ito, pwede kang maging instrumento ng Diyos ng kaniyang awa at pagmamahal. Basta ibigay mo lang ang iyong sarili sa paglilingkod. Maglaan ka ng oras at panahon upang makinig, sundin ang kaniyang kalooban at ipamalita ang kaniyang mabuting balita. At alam ninyo, ang pagtawag sa atin hindi natatapos sa tahanan ni Jesus Nazareno. Dahil paglabas natin ng simbahan, diyan na magaganap ang ating pagmimisyon. Kapag tayo'y nasa loob na ng ating tahanan, sa loob ng opisina, sa loob ng komunidad, sa labas ng simbahan, diyan nagaganap ang ating pagmimisyon. Tayong lahat tinawag upang sumunod. Paglabas natin, tayo naman ay nagmimisyon. Sa banal na Eukaristang iyoto, mga kapatid kay Kristo, itinataas natin ang puso't kaisipan natin. Sa araw na ito, pinagninilayan natin ang mga salitang ito: pagsunod at pagmimisyon. Naway, sa pamamagitan ng ating tapat na paglilingkod, tayong lahat maging marapat gumanap sa kaniyang piging. Tayong lahat ipagpatuloy nawa ang sinimulang misyon ni Jesus Nazareno. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.